naalala ho natin yung pag-atake rin ho ng Estados Unidos sa Iran last year and this year ho, and of course pag-atake ho ng Estados Unidos sa Venezuela, senyales po yan actually sa China. Kasi ho, ang China balak sakupin ang Taiwan by next year. So nagsisend na ho ng signalis ang Amerika, lalo na si Donald Trump, mayroon akong willingness, may capability ako gumamit ng dahas kung ang US national interest is put at risk po. Ayun ho yung nakikita ko po. Kumbaga, ang talagang purpose talaga yan is to send a clear and present message to China that the United States is capable and is willing to use force if its national interest is at stake po. Prof, ano ho bang tingin po ninyo pananaw sa tensyon ngayon dyan po sa gitnang silangan sa pagitan ng US, Israeli at Iran? Well, naiba to, no? Natatandaan po natin na inatake ng Israel at ng Estados Unidos ang Iran last year, no, mga bandang June. Pero ang purpose lang nila, targetin ho yung nuclear arms weapons program ng Iran tsaka yung missile development program. Ngayon po, naiba kasi in-indicate na, sinabi na ho ni President Donald Trump na ang goal ho nila is regime change. Kumbaga, pabaksakin ang Islamic Republic at at a certain degree, napatay ho nila yung supreme leader ho ng Iran since 1989. So iba ho yung, kumbaga, iba ho yung tempo ng laro po ngayon. Regime change po. Opo. Pero noong unang pag-atake ng US at Israel sa Iran, Prof, nagtagumpay ho ba silang ma-paralyze o masira yung nuclear facilities po ng Iran? Well, nasira ho nila yung uranium enrichment, pero nandun pa rin po kasi yung nuclear reactor eh. So yung nagpo-produce talaga ng enriched uranium, nandun pa po, at saka po, nandyan pa rin ho yung ambisyon ng Iran ho na mag-develop ng nuclear weapons po, at of course yung delivery system, yung missile ho. Nagde-develop rin ho siya ng intermediate, ng probably, no, intercontinental ballistic missile. So nandun ho yung, kumbaga, hindi pa rin ho nagbabago yung political objective ng Iran ho, na magkaroon ho ng nuclear weapons at of course yung kanya tinatawag natin delivery system po. Opo. Pero Prof, ano yung dahilan, pinakadahilan, bakit ito tinatarget ng US at Israel ang nuclear facility at ngayon naman ang pagpapalit ng rehimen sa Iran? Well, isa ho yan talaga, goal ho talaga nila kasi part ho ang Iran yung tinatawag nating, meron na tinatawag ngayon yung Estados Unidos, yung axis of discord, no? Ayan po yung bansang Ruso, bansang China, bansang North Korea, and of course so yung Iran. So ngayon ho, talaga ang goal na ho talaga kasi naggugulo rin ho ang Iran, lalo na ho sa interest ng Amerika sa Middle East, yung pag-atake ho ng Hamas ho, no? Na pinondohan ho ng Iran noong October 7, 2024 ho yata, kung matatandaan ko. So ang goal ho talaga is kumbaga eliminate ho ang isang major threat sa US interest ho, specifically ho sa Middle East. Ano ho ba yung pinakalayunin ng Iran kung bakit po sila nagde-develop po nitong mga nuclear program at itong mga nuclear facilities, Prof, na naging dahilan kaya ngayon ay inaatake po sila ng Estados Unidos at ng Israel? Ayun ho ang goal ho talaga nila, lalo na nung inatake ho ng Estados Unidos ho ang Iraq. Natatandaan ho natin 2003 na medyo natakot na ho yung Iran na baka sila isunod. So ang nangyayari ho ngayon, nagkakaroon ho tayo tinatawag nating self-fulfilling wish. Kumbaga yung goal niya since 2003, mag-develop ng nuclear weapons and delivery system, pero opposite ho yung nangyayari ngayon. Naging niche pa ho yan ng pag-atake ng Estados Unidos at ng bansang Israel po. Po. Pero may kinalaman ho ba ang Israel? Kasi sa matagal na panahon, batay na rin sa mga balita at impormasyon na talagang maraming gustong pabagsakin ang Israel, kaya nagkakaroon po ng mga nuclear facility o nuclear program itong Iran at yung mga kaalyado po nilang mga bansa. Sa mga Middle East country ho kasi, no, tatandaan ho natin,
yung mga Muslim states ho yan, dalawang klase ho yan. Ayan ho yung mga Arab countries katulad ng Saudi Arabia, Bahrain, United Arab Emirates, Iraq, Iraq ho. Tsaka, mga Arabo ho yan. Arabo yan. Iba ho ang Iraq. Ang Iran ho, Indo-European, Iranians ho yan. Iba rin ho yung reliyon ho nila, no? Yung majority ho ng mga Muslim states yan, tinatawag nating Sunni, na tinatawag Orthodox, iba ho yung Iran. Shia ho yan. Among the mga Muslim countries ho, kumbaga yung Islamic Republic ho, ang talagang determinado na talagang i-drive ho at sirain ang bansang Israel. So nagkaroon na ho ng deal ang Israel sa Egypt po, sa United Arab Emirates, sa mga ilang bansa. Muntik na nga ho magkaroon ng diplomatic relation ang Estados Unidos, ang Israel ho, at saka Saudi Arabia. Pero nangyari ho yung October 7, 2024 attack ho ng Hamas mula sa Hezbollah na pinondohan ho ng Iran. No, ayan ho yung analysis ho, no? Opo. Yung uprising ho na nangyari noong October 7, 2024 sa pamumuno ho ng Hamas, pinondohan ho yan ng Iran. Kasi ayaw rin ho ma-isolate ng Iran kasi pag nagkaroon na ho ng diplomatic relation ang Israel at ang Saudi Arabia, talagang totally ma-isolate ho ang Iran. So malayo ho talaga, malawak ho talaga yung kumbaga yung reason kaya nagkakaroon ho ng atake ang Estados Unidos at Israel ngayon ho sa Iran. Opo. Para na rin sa kaalaman ng ating mga kababayan, Prof, ilan ho bang bansa dyan sa Middle East ang kaalyado o kontra ng Estados Unidos at ng Israel? Hindi. Kasi ho yung mga ibang Arab countries ho, miski Saudi Arabia ho, kumbaga, meron ho yan silang relation with the United States at muntik na nga ho yata magkaroon ng diplomatic relation ang Israel and Saudi Arabia. Kaso talaga, inudyok at pinundohan ng Iran yung Hamas. Kaya nagkaroon ho ng malakihan, no, na infatada o attack ng Hamas against Israel ho noong October 7. So talagang punot dulo niyan, ang biniblame ho ng Estados Unidos at ng Israel, yung Iran po. Tapos Opo. active rin ho yung kumbaga yung mga militant groups na pinopondohan ng Iran ho sa Lebanon at Syria, nandun ho yung Hezbollah. Opo. Malinaw na dahil sa banta kaya inatake ng US at ng Israel ang Iran. Pero paano ho ba ninyo tinitingnan, Prof, sa ilalim po ng international law kung legal o illegal itong ginawang pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa Iran? Well, pagdating mo naman sa use of force, pagdating mo tinatawag natin national interest, hindi yan ho matter ng legality or illegality ho. Ang ano ho dyan talaga is national interest. So sa tingin ho lalo na ng Israel ho, kumbaga yung pag-develop ng Iran ho ng kanyang nuclear weapons, tapos delivery system talaga, at yung kumbaga yung determination ho ng Islamic regime na talagang sirain ang state of Israel ho, sa pananaw ho ng Israel, it's a clear and present danger na dapat nilang tapatan, at of course kasama ho nila ang Estados Unidos po. Opo. Pero may pahayag kamakailan ang United Nations na tumutulig sa ba dito sa ginawang pag-atake ng US at Israel sa Iran at nais ngang pahintuin na dahil marami na pong mga taong nadadamay? Wala pa ako nadidinig. Hindi pa ako nagko-convene ang United Nations General Assembly. Mas malawak yan. Pag nag-call ho ang United Nations Security Council ho, ibibito kagad ng Estados Unidos ho yan. Pero wala pa ako nadidinig. Opo. Either sa United Nations Security Council o sa United Nations General Assembly po. Opo. Ano yung magiging implikasyon na ngayon na yung Supreme Leader ng Iran ay namatay dahil nga dito sa pag-ataking ginawa ng US at Israel? Paano po ito makakaapekto doon sa mga proxy groups o mga kaalyado po doon sa Iran? Una ho dyan yung mag-survive ho ba yung Islamic Republic kung nawala na ho yung kanilang leader since 1989. So ito ho yung tinatawag nating wild card ngayon. No, kasi ang nangyari rin ho, nababasa ko rin ho, nagkakaroon ho rin na kumbaga pagkilos yung mga Iranian civil society laban ho sa regime. Tandaan ho natin last month no, nagkaroon ho ng massive public protest sa Iran ho, talagang dramatiko yung suppression ng Islamic regime sa mga tao, ilan ho yung pinatay ho nila. So ngayon ho, isa rin ho siguro factor na ginagamit ho ngayon ng Estados Unidos at ng Israel ho, yung kumbaga yung
popular discontent ho na nandun ho sa Iranian society. Opo. At matapos nga itong pagkasawi ng kanilang supreme leader ng Iran, Prof, kung hindi ako nagkakamali, ay itinaas po nila yung red flag of revenge ang tinatawag. Ano ho bang ibig sabihin? Anong magiging implikasyon nito? So ibig sabihin ba ay talaga maghihiganti at wala nang atrasan? Talagang lalaban po itong Iran doon sa mga bansang nabanggit? Well, nandyan ho siguro yung goal nila na retaliation, pero limited din ho yung missile capability ng Iran. No, nakita ho natin last year after na nagpakawala sila ng ilang missiles, eventually ho na-realize sila limited din ho kasi very expensive ho talaga yung paggamit ho ng mga missiles yan. Pag pinadala niyo sa isang bansa, hindi na ho yan babalik. And of course, yung mga kanilang mga katulad ho ng Hezbollah, decimated na rin ho ng Israel yan. About 2 years ago, no, talagang tinira ng Israel ho yung leadership ng Hezbollah. And of course, yung mga networks ho ng Hezbollah sa Lebanon at Syria na dismantle na rin po. Opo. So nandun ho para rin yung objective ng Iran na makaganti, pero ang question ho dyan, may capability pa ho ba sila? Opo. At dahil dito, masasabi ho ba natin, Prof, na nagsisimula na ang tinatawag na marami kasi nagsasabi, ito na yung umpisa ng World War III? Hindi ko mapipredict ko yan eh. Nasa realm po yan ng strategic possibilities so eh. Hindi ko mapipredict. Wala ho akong crystal ball. Opo. Pero nakikita ko na ho, kumbaga yung situation, yung condition ho, na maaari ho talaga na mag-trigger ng isang malawakang global conflict ho. Kasi nabanggit ko nga ho, yung Iran kasama ho yan na tinatawag nating axis of discord, axis of chaos na comprise ho ng Russia, China ho, and of course North Korea po. Tinitingnan ko rin ho yung reaction ng Ruso at ng China kasi nagbigay ho sila ng babala sa Estados Unidos bago ho atake ng Israel at ng Estados Unidos o ang Iran. Nagbigay ho sila ng babala pero mukha ho wala tayong nakikitang kilos na ginagawa ng China ho at Ruso ngayon. Opo. Bago ko lipasan kay Part Admar, so ibig sabihin, Prof, hindi ito pang matagalan na tensyon o gera dyan po sa Iran at Amerika at Israel? Conforme ho yan. Kung talaga ho magkukulaps yung Islamic Republic ho, magkakagulo sa Iran, magkakaroon ng panibagong regime ho at mag-i-intervene yung Arab countries, maaaring magiging short term lang ho to. Pero sa tingin ko talaga it's a long term. Kumbaga ho, slowly ho, nag-lead tayo sa possible greater instability ho globally. Kasi ho, tignan ho natin yung pag-atake rin ho ng Estados Unidos sa Iran last year and this year ho, and of course pag-atake ho ng Estados Unidos sa Venezuela, senyales po yan actually sa China. Kasi ho, ang China balak sakupin ang Taiwan by next year. So nagsisend na ho ng signalis ang Amerika, lalo na si Donald Trump, meron akong willingness, may capability ako gumamit ng dahas kung ang US national interest is put at risk po. Ayun ho yung nakikita ko po. Kumbaga, ang talagang purpose talaga yan is to send a clear and present message to China that the United States is capable and is willing to use force if its national interest is at stake po.